Ano naman ano? Hindi ka pa ba aalis? Kararating ko lang. Pinapaalis mo na ako. Baka kasi sumugod na naman yung mga gago mong bodyguard eh. Katulad ka na ni Rodney. Walang bayag. Tignan mo to, nilalait yung lalaking pakakasalan niya. Gusto ko nang umatras. Sa kasal? Para kung pumasok sa isang preso. Normal lang yan sa mga ikinakasal. Hindi pa rin nagbabago si Rodney. Hindi nakatulong sa kanyang 2 taon niya sa States. Hanggang ngayon, hawak pa rin siya ng daddy niya sa ilong. Di ka naman tutubuan ng bayag sa Amerika eh. Ni bayag transplant, di pa nagagawa ron eh. Ethan, tulungan mo naman ako. Please, Erica, nung huli kitang tinulungan, muntik na ako mapatay. Tulungan mo ako mag-decide. Alam mo, yung kapatid kong babae, ganyan din eh. Nung ikakasal na, nawala ng gana dun sa lalaking pakakasalan niya. Sabi ko, ituloy na. Ngayon, 4 years, happily married. Kapatid, tayo'y nilikha ng Diyos na kanyang kawangis. Tinawag niya tayo upang mamuhay sa pamamagitan ng pag-ibig at para sa pag-ibig. Ang unang kataga sa pahayag ng Diyos ay ang kanyang pag-ibig sa kanyang sambayanan. Ito ang ipinapahayag ng pag-iibigan ninyo, Rodney at Erica. Ang buklod ng pag-ibig na magkaisang dibdib ay siyang larawan at tagapaghiwatig ng tipan ng Diyos na may kaugnayan sa kanyang sambayanan. Habiling ko sa inyo, Rodney at Erica, bilang bagong kasal. Mamuhay kayo sa pag-ibig at katapatan. Halika mo na ang iyong asawa.